This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Alauna na yon ng madaling araw nang natapos kami sa inuman at nagpasya na magpahinga na. Mapait nga akong napangiti pagkabihis ng lahat, kasi ay nakita ko ang lahat na dumiretso sa kaparehong guest room na tinutulugan namin noon na magkakasama. Samantalang ako ay may ibang kwarto ng tutulugan. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung natutulog ba si Matt sa kama, o sa sofa na madalas kong pwesto noon. O baka naman magkatabi sila ni Marcus. Hindi ko rin talaga alam. Dumating pa ang 2:00 na wala akong ibang ginawa kung hindi ang mag-isip, habang nakatitig lang sa kisame. Pinatay ko na nga ang ilaw sa kwarto, iniisip na kapag madilim ay makakatulog ako agad, pero hindi naman iyon nangyari. Kaya sa huli ay napabuntong hininga na lang ako bago nagpasyang tumayo, at magpunta sa mini pantry sa 2nd floor. Agad kong binuksan ang ref at kumuha ng fresh milk, tapos ay nagsalin ako sa baso bago naglakad papuntang balcony para doon muna magpahangin. Habang nakadungaw ako sa railings ay ramdam na ramdam ng katawan ko ang malamig na simoy ng hangin. Napatingala pa nga ako sa kalangitan na ang daming makikislap na mga bituin. Hindi ka makatulog? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Marcus mula sa likod ko kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Nagpapahangin lang, ang tanging naisagot ko naman bago muling tumingin sa kalangitan. Ikaw, bakit gising ka pa? Tanong ko naman. Insomnia, sagot naman niya kaya napalingon ako ulit sa kanya. May insomnia ka? Kailan pa? Wala ka naman nun dati tanong ko. Hindi ko rin alam, pero sobrang hirap sa akin ang makatulog kahit palasing ako. Minsan naman makakatulog ako, pero gigising din agad pagkatapos ng ilang minuto, sagot niya kaya marahan na lang akong tumango. Ngayong kasama ko si Marcus sa balcony, biglang bumalik sa akin yung mga nalaman ko mula sa kapatid niyang si Marky. May parte sa akin ang gusto siyang makausap pero hindi ko na ginawa. Naalala ko kasi na ako rin mismo ang nakiusap sa tropa na huwag nang sasabihin sa kanya ang totoo. Para saan pa hindi ba, wala na rin namang magbabago. Hindi ka ba komportable na kasama ako? Tanong pa niya kaya muli akong napalingon sa kanya. Saan naman nanggaling ang tanong na yan? Nagbibiro na wika ko. Pwede pa naman tayong maging magkaibigan ulit hindi ba? Tanong pa niya, kaya sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ko. Oo naman, mas mabuti yun para hindi na rin nag-aalala sa atin ang tropa, nakangiti na sagot ko pa. Hindi ko talaga alam kung paano ko siya nagagawang harapin na normal lang ang lahat. Pero ang totoo ay gustong-gusto ko nang umalis at iwan siyang mag-isa. Bakit naman sila mag-aalala sa atin? Tanong pa niya. Hindi ko rin alam, siguro kasi iniisip nila na baka maging awkward ang lahat, sagot ko na lang, kaya siya naman ang tumango. Kumusta ka na Van? Tanong pa niya sa akin. Okay lang naman ako, medyo naging busy sa pagtatrabaho sa Amerika, pero okay naman, sagot ko. Kayo pa rin ba nung boyfriend mo, bakit hindi mo siya isinama dito? Tanong pa niya kaya saglit akong natigilan. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na hindi ako nagkaroon ng ibang boyfriend, pagkatapos naming maghiwalay, pero wala akong lakas ng loob na sabihin yon. Wala akong boyfriend, ang tanging naisagot ko na lang sa huli. Naghiwalay na kayo? Tanong niya, mahina na lang akong natawa at hindi na sumagot. Ang iniisip ko kasi, ngayong okay na ang lahat at masaya na siya sa iba ay wala na rin namang halaga kahit na ano ang mga iniisip o inisip niya noon tungkol sa akin. Pero sa mahinang pagtawa na yon, alam ko na hindi nakawala ang konting pait. Muli akong tumingin sa kalangitan tapos ay huminga ng malalim. Totoo kaya na kapag nawala ang isang tao nagiging bituin sila? Tanong ko pa sa kanya pagkaraan ng ilang minuto na katahimikan. Saan mo naman nalaman yan? Ang akala ko kasi kapag nawala o namatay ang isang tao nagiging multo sila. Sagot niya na may halong pagbibiro kaya muli akong natawa. Sa totoo lang, isa ito sa mga namiss ko sa kanya.
Iyong pagiging mapagbiro niya. Oo nga naman, natatawa na saad ko na lang. Pero may parte rin sa akin ang gustong maniwala na baka nagiging bituin nga sila, dagdag ko pa. Siguro hindi lang ako, maging ang ibang tao rin, wika ko pa. Bakit mo naman nasabi, kuryoso na tanong niya sa akin. Siguro kasi doon sila nakakahanap ng comfort, na kahit alam nilang wala na sa tabi nila ang mahal nila sa buhay, kapag tumingala sila sa kalangitan ay parang kasama pa rin nila ang mga ito, seryosong saad ko. Bigla ko na namang naalala si Mama. Sa totoo lang, ang tagal na buhat nang mawala siya pero hanggang ngayon ay parang hindi pa rin ako nasasanay. Ang hirap pa ring tanggapin na sa mga susunod kong birthday, Pasko, Bagong Taon, o kahit na ano pang espesyal na araw ay hindi ko na siya makakasama. Bakit ba ang seryoso mo? Sino ba ang nawala? Tanong niya sa akin, tipid na lang ulit akong ngumiti bago nagkibit ng balikat. Hindi wala, naisip ko lang, nakangiti na saad ko pa bago ininom ang natitirang laman na gatas ng baso na hawak ko. Paano, magpapahinga na ako. Ikaw rin, subukan mong matulog na. Kapag nahirapan ka sa pagtulog, ipikit mo lang ang mga mata mo, tapos isipin mo na nakatanaw ka sa kalangitan na maraming bituin, at subukan mong buuin ang mukha ng mga taong mahalaga sa iyo sa mga bituin na iyon, dagdag ko pa. Sa tingin mo ba makakatulong sa akin yon? Tanong ulit niya. Hindi ko alam, pero ganun kasi ang ginagawa ko kapag nahihirapan akong makatulog, sagot ko naman. Tipid naman siyang ngumiti sa akin bago tumango. Saglit pa nga kaming nagkatitigan ng mata sa mata, bago ako peking umubo at nag-iwas ng tingin. Tapos ay naglakad na ako paalis para nga maiwan ko na siya. Nang nakapasok na ako sa kwarto ko ay agad kong isinara ang pinto, at nang makahiga na sa kama ay ipinikit ko ang mga mata ko. Hindi ko pa rin kaya na magtagal kasama siya, kasi nga ay iba pa rin talaga ang epekto niya sa akin. Sobrang hirap, pero alam ko na kailangan kong kayanin. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na ang graduation nina Jazz at Cass. Sobrang excited kaming lahat. Maaga nga akong gumising para lang makahanap ng pwedeng maibigay na regalo sa dalawa. Nagsabi naman ako kina Levi na may bibilhin lang sa mall, at gusto pa nga sana nila akong ipahatid sa driver pero sinabi ko nga na okay lang ako, at kaya ko nang mag-isa kaya hinayaan na lang din nila ako dahil nga busy rin sila sa mga preparasyon para sa selebrasyon mamaya. Sa huli, ay mga customized pen ang nabili ko, na may nakasulat na pangalan ni Cass at Jazz. Tapos ay dumaan din ako sa isang flower shop para mabilhan sila ng bouquet. Dahil medyo nagtagal ako sa paghahanap ng pwedeng may regalo sa kanila, ay sa mall na rin ako nagpasyang kumain ng lunch. Nagulat nga ako pagkapasok ko sa isang restaurant, pagkatapos ko rin kasing mag-order, habang naghihintay ng pagkain ay nakita kong magkasama sina Marcus at Matt. Mukhang hindi nila ako agad na napansin, kaya naman umakto ako na busy sa cellphone ko at hindi sila nakita. Kahit pa ang totoo ay kinakabahan ako, at medyo nakaramdam na rin ng selos. Van, bahagya pa akong napalingon kay Matt na tinawag ang pangalan ko. Pagkatapos ay nakangiti pa siyang kumaway. Dito ka na lang, dagdag pa niya. Agad akong napatingin kay Marcus na Matt amang nakatingin sa akin. At dahil hindi ko gustong isipin din niya na apektado pa nga ako sa mga nangyari ay pilit na lang akong ngumiti bago tumayo at lumapit. Nandito rin pala kayo, saad ko naman. Okay lang ba? Hindi ba ako nakakaistorbo sa inyo? Nakangiting tanong ko pa. Ano ka ba? Syempre hindi, natatawa na sagot naman ni Matt. Maupo ka na, wika naman ni Marcus, kaya ganon ang ginawa ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong pa ni Matt sa akin. Naghanap kasi ako ng ireregalo kina Cass at Jazz, kakain lang din sana ng lunch bago umuwi, sagot ko naman. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin kanina? Naghanap din kami ng ireregalo sa kanila, nakangiti pa rin na wika ni Matt. Minsan tuloy, hindi ko maiwasang isipin kung palangiti ba talaga siya, o kung ano. Pero napakagaan pagmasdan ng aura niya. Iyong tipong parang walang iniisip o dinadala na kahit na anong problema. Hindi ko kasi alam, pero mabuti na lang nagkita tayo rito, wika ko na lang. Saktong nakita ko na nagpunta yung waitress sa mesa ko kanina,
Kaya bahagya kong itinaas ang kamay ko at pinakita yung number ng order ko. Agad naman siyang lumapit at hinapag na nga ang pagkain sa mesa. Wow, mauubos mo ang ganyan karami? Nakangiti na tanong ni Matt sa akin. Wala sa hitsura, pero malakas kumain yang si Van, natatawa na saad naman ni Marcus kaya pilit na lang akong ngumiti. Bigla ko tuloy na alala yung isa sa mga bonding namin noon kapag pasikreto kaming lumalabas. Paramihan kami ng nakakain sa mga restaurant. Nakakatuwa at nakakamiss isipin, ang kaso ay hindi na pwedeng balikan pa. Nagutom din kasi ako kahahanap ng ibibigay dun sa dalawa, wika ko na lang at sumabay pa sa pagtawa nila para hindi maging awkward ang sitwasyon. Anong nahanap mo? Tanong ni Matt sa akin. Customized pen na lang, hindi ko rin kasi alam kung ano ang ibibigay ko. Hindi talaga ako marunong magregalo sagot ko. Nako, pareho pala tayo ng ibibigay, wika niya tapos ay pinakita sa akin yung nabili nila. Pareho rin ang brand, tapos yung disenyo ng nakasulat na pangalan sa pen mismo ay magkatulad din. Sana pala talaga nagsabay na tayo kanina, natatawa na dagdag pa niya. Oo nga, pasensya na, wika ko naman at pilit pang ngumiti. Hindi bale, pwede naman akong humanap ng iba pa habang nandito ako sa mall, saad ko pa. Huwag na, hindi naman natin alam. Okay na ito, at saka magagamit din naman nila pareho, sagot niya kaya marahan na lang akong tumango. Habang patuloy sa pagkain ay kinukwentuhan ako ni Matt, o kung hindi naman ay may mga tinatanong siya na sinasagot ko naman. Hindi ko tuloy alam kung may ideya siya na mag-ex kami ni Marcus. Wala namang kaso sa akin kung malaman niya, hindi ko rin gusto na ma-awkward din siya sa akin lalo pat alam kong parte na siya ng tropa. Natapos silang kumain na hindi ko pa nakakalahati ang laman ng plato ko, na-conscious tuloy ako kasi alam ko na hinihintay nila ako. Mauna na kayo, baka kasi may iba pa kayong pupuntahan, nakangiti na saad ko pa. Wala na, sumabay ka na sa amin, didiretso rin naman kami sa bahay ni na Levi, nakangiting sagot ni Matt. Hindi ko na alam kung ano pa ang idadahilan ko. Gaya kasi ng sinabi ko, aminado naman ako sa sarili ko na hindi ako okay sa ganito. Nasasaktan at nagseselos pa rin ako. Pero sa huli, binilisan ko na lang ang pagkain tapos ay hindi na ako nagpahinga pa. Inaya ko na kasi sila agad na umalis kaya yun ang ginawa namin. Habang nasa biyahe naman na ay tahimik lang ako sa backseat ng sasakyan ni Marcus, hindi na ito yung kagaya ng dati niyang sasakyan. Bago at mas maganda na. Kung hindi nga ako kinakausap ni Matt ay baka hindi ako nagsalita sa biyahe. Mabuti na lang at medyo madaldal din siya kasi kahit na papaano ay nawawala kay Marcus ang atensyon ko. Pagkarating namin sa bahay ni na Levi, pagkaparada pa lang ng sasakyan ay bumaba na ako. Kumunat nga ang noo ni Cass nang makita na sabay-sabay kaming bumaba doon. Magkakasama kayong tatlo? Nalilito na tanong pa niya. Nagkita kami sa mall, kaya isinabay na nila ako pauwi. Agad na paliwanag ko naman kaya tumango na lang siya. Tumingin pa nga ako kina Marcus at Matt at tipid na ngumiti. Salamat ulit, saad ko pa. Sus, wala yon. Tropa tayo nakangiti na sagot na lang ni Matt sa akin. Muli na lang akong ngumiti tapos ay nagpaalam sa kanila na magbibihis muna ng pambahay. Hinayaan naman nila ako kaya agad na akong umakyat sa ikalawang palapag at nagkulong na muna sa kwarto ko. Alas 7 na iyon ng gabi nang matapos ang graduation ceremony ni Cass at Jazz, sobrang nakakatuwa nga kasi ay natapos si Jazz na summa cum laude. Hindi naman na kami nagtaka dahil nga noon pa lang ay alam namin na sobrang talino at sipag talaga niyang tao. Congratulations, nakangiti na bati ko sa kanila nang nagpi-picture taking na kami. Tapos ay inabutan ko sila ni Cass ng tig-isang bouquet na in-order ko nga kanina at pina-deliver ko pa rito. Salamat Van, masaya at halos sabay na sagot naman nila, tapos ay binigay ko rin ang nabili kong regalo sa kanila. Ito lang ang nakayanin ko, parang ang hirap nyo kasing regaluhan, natatawa na biro ko pa. Sus, kahit nga bilhan mo kami ng tig-10 piso na fishball sa labas, sobra na kaming matutuwa, nakangiti na sagot naman ni Jazz sa akin. Niyakap ko lang silang dalawa tapos ay nagpa-picture din kasama sila.
bago ko sila hinayaan na harapin din ang ibang tropa pa namin. Well, this calls for a celebration. Tiyak na magdamagang inuman ito, nakangiti na saad ng papa ni Levi na kasama rin namin. Balae, sa bahay ka na rin magpahinga, kasi tiyak na hindi makakauwi sa inyo yang si Jazz. Natatawa na biro naman ng mama ni Levi sa mama ni Jazz. Napagpasyahan kasi nila na pag-isahin nga ang selebrasyon sa bahay ni na Levi. Kagaya rin nung kami ang natapos sa pag-aaral. Pagkatapos noon ay nagpasya kaming umalis na para nga masimula na namin ang selebrasyon. Sumabay na kami ni Nakas sa mga magulang ni Levi, kasama rin ang mama ni Jazz. Si Levi kasi ay may dalang sariling sasakyan, at sabay sila ni Jazz. Si Yael naman ay kasabay si Marky, at si Marcus ay kasabay si Matt. Nang makarating naman na ay kumain lang kami saglit, at syempre, pagkatapos, hindi pa nakakapagpahinga ay nagkaayaan ng mag-inuman agad. Kung tutuusin ay sobrang saya ng gabing iyon, pero may parte sa akin ang malungkot at obvious naman kung bakit. Dati kasi kapag ganito, hindi na halos umaalis sa tabi ko si Marcus. Pero ngayon, hindi na siya umaalis sa tabi ng iba. Para na akong mababaliw. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na okay lang, kahit pa alam ko namang hindi talaga. Sa bawat kilos ko, at sa bawat nangyayari, lagi kong naaalala iyong dati na kami. Okay ka lang ba? Nakangiti na tanong sa akin ni Yael maya-maya pa na nilapitan ako. Ngumiti naman ako sa kanya bago tumango. Oo naman, sagot ko tapos ay itinaas pa ang hawak kong bote ng beer, na parang sinasabi ko sa kanyang mag-cheers kami. Ang tagal na nating magkakaibigan, sorry Van, pero wala talagang naniniwala sa amin na okay ka. Wika naman ni Levi na biglang sumulpot sa kung saan, tapos ay umakbay pa kay Yael nang umisi lang. Mahina naman akong natawa at napailing na lang dahil sa kanila. Okay lang talaga ako, sagot ko tapos ay napabuntong hininga pa. Iyon naman kasi talaga ang dapat kong gawin hindi ba, ang maging okay at pilitin din na maging masaya. Dagdag ko pa bago uminom sa hawak na beer tapos ay bahagya pang napalingon kina Marcus at Matt, na ngayon ay masayang kausap sina Cass. Nakapag-usap na ba kayo? I mean yung pag-uusap talaga na maayos, tanong pa ni Yael. Alam mo pare, sa tingin ko, kailangan yung malaman ang totoong rason ng isa't isa, o maging iyong mga pinagdaanan nyo. Hindi ko alam, pero sa tingin ko makakatulong iyon para gumaan ang pakiramdam nyo. Baka doon nyo na rin makita ang totoong closure. Mahabang dagdag pa niya, agad namang tumango si Levi bilang pagsang-ayon. Sa nakikita ko kasi, kahit nandyan na si Matt, may parte kay Marcus ang apektado pa rin sa mga nangyari noon, parang ikaw din. Nakikita ko yung pagsulyap at pagtitig niya sa'yo kung minsan, at maniwala ka, alam ko na hindi yun normal, saad pa ni Levi. Alam ba ni Matt ang namagitan sa amin ni Marcus? Tanong ko naman, tapos ay sabay silang tumango. Hindi ko lang naman kasi gusto na maging komplikado lang ang lahat. Sige, aaminin ko na hindi pa rin talaga ako okay. Pero naniniwala naman ako na magiging okay din ako. Kasalanan ko naman ang mga nangyari at kasalanan ko rin na hindi ako okay ngayon kasi hindi ko na binigyan ng chance ang sarili ko na makamove on sa kanya. At ngayong alam ko na wala na talaga, naniniwala ako na mas mabilis ko nang matatanggap ang lahat. At isa pa, alam ko na mabuting tao si Matt. Mas okay na siguro yung ganito, dagdag ko pa. So, inaamin mo na bumalik ka dito at iniisip mo na pwede pa kayong maging okay na dalawa at bumalik sa dati, tanong naman ni Levi kaya mahina akong natawa. Ang tanga ko hindi ba, ako itong nakipaghiwalay sa kanya at nawala ng mahigit 2 taon, pero ako rin mismo itong umasa, sagot ko tapos ay napabuntong hininga pa. Hindi ka naman kasi nakipaghiwalay sa kanya dahil gusto mo. Noong mga panahong iyon, iyon ang iniisip mo na tamang gagawin. Kagaya rin ang dahilan ni Marky kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin noon, wika naman ni Yael. At kahit na ano pa ang rason mo, valid iyon, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo, dagdag pa niya. Hindi bale na, alam ko naman na magiging okay na rin ako. Uminom na lang tayo, nakangiti na wika ko tapos ay muling nakipag-cheers sa kanila.
Bago ako muling uminom sa hawak kong bote ay bahagya pa akong napalingon kay Marcus, at nakita kong nakatingin siya sa akin. Kinabahan nga ako nang makitang napalingon din sa akin si Matt, tapos ay tumingin siya kay Marcus na nakatingin pa rin sa akin, bago siya muling tumingin sa akin at tipid na ngumiti. Sa huli ay ibinalik na lang niya ang atensyon niya kina Cass, at umakto na walang nakita. Mariin akong napapikit bago ibinalik din ang atensyon ko kina Yael at Levi. As usual, madaling araw na yon nang matapos kami. Sobrang lasing ako, pero alam ko pa rin naman ang nangyayari. Natatandaan ko nga na sina Marky at Yael na ang naghatid sa akin pabalik sa kwarto ko nang magpapahinga na kami. Nang humiga na ako sa kama ay agad akong pumikit, pero ramdam ko na umiikot pa rin ang lahat dahil sa dami ng alak na nainom ko. Sobrang sakit na rin ang ulo ko ng mga sandaling iyon, pero hindi ako makatulog. Ganun pa man ay hindi ko naman magawang imulat din ang mga mata ko. Hanggang sa narinig ko ang mahinang pagbubukas ng pinto, pilit kong ibinaling ang ulo ko para sana tignan kung sino ang pumasok, pero hindi ko magawa dala ng labis na panghihina. "Miss na kita," narinig ko pa ang pamilyar na boses na bumulong sa kaliwang tenga ko. Sinubukan kong imulat ang mga mata ko pero hindi ko talaga magawa, hanggang sa naramdaman ko rin na may mainit na katawan ang tila yumakap sa akin. Miss na kita," mahinang bulong pa niya. Hindi ko man alam kung sino yon, pero pamilyar sa akin ang mainit na yakap. Isang bagay na siyang sobrang gaan sa pakiramdam. Maya-maya pa ay kumawala na sa yakap ang lalaki at narinig ko na naglakad na ito palabas. Pilit kong ginalaw ang ulo ko at imulat ang mga mata ko. Parang anino lang ng lalaki na lumabas sa pinto ang nakita ko, pero hindi pa rin ako sigurado. Hindi ko nga alam kung totoong nangyari ba yon, o nananaginip lang ako. Lalo na at sobrang sakit ng ulo ko sa sumunod na araw, nang magising nga ako. Para itong hinahati sa dalawa. Pinilit ko naman na tumayo at maligo ng maaga para kahit na papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Pero parang wala naman iyong epekto. Pagkababa ko ay naabutan ko ang tropa sa hapag, na mukhang may hangover lahat. Nang makita nga ako ni Tita Love, at ng mama ni Jazz na si Tita Esper ay sabay silang natawa. Huhulaan namin, masakit din ang ulo mo, natatawa na saad pa ni Tita Love kaya marahan akong tumango. Maupo ka na iho, at igagawa namin kayo ng mainit na sabaw, nakangiti na saad naman ni Tita Esper. Hindi na ako sumagot at umupo na lang sa tabi ni Cass. Gusto kong tumawa sa sitwasyon, lalo na at maging sina Marky at Cass na hindi naman umiinom dati ay halatang masakit din ang mga ulo. Mukhang Biyernes Santo ang mga mukha nyo, natatawa na saad ni Tito Leroy maya-maya pa, na pumasok mula sa nakabukas na pinto. May hangover ang mga iyan, agad na saad ni Tita tapos ay humalakhak pa sila. Paano iyan, ika-cancel ko na lang ba ang flight nyo? Nakangisi na tanong naman ni Tito kaya sabay-sabay kaming napalingon sa kanya. Anong flight po pa? Tanong naman ni Levi. Hindi ba balak nyong magpunta sa Mindoro? Hindi pwede ang chopper kasi under maintenance, kaya kinuha ko na lang kayo ng flight sa HIA, pero mamayang alas 5 pa naman yun, nakangiti na saad niya. Dahil sa narinig ay parang naging okay bigla ang tropa, bigla kasi silang nabuhayan at napasigaw padala ng labis na tuwa. The best ka talaga pa, nakangiti na saad pa ni Levi. Oo nga, nakatipid na naman tayo ng pamasahe, natatawa na dagdag pa ni Yael. Nako, hindi po kasi ako makakasabay. Ang akala ko po sa makalawa pa ang punta nila doon, may family reunion kami, saad naman ni Matt kaya natigilan ang lahat. Tumingin pa siya kay Marcus at ngumiti. Hindi ba nabanggit ko na sayo? Dagdag pa niya. Susunod na lang po kami doon, pasensya na po tito at hindi ko agad nasabi, wika naman ni Marcus sa papa ni Levi. Huwag na, sumabay ka na sa kanila. Ilang beses na rin naman akong nagpunta doon, kaya tiyak na hindi ako mawawala kapag nagkataon. Pangako, after ng reunion, susunod ako doon agad, nakangiting saad pa ni Matt kaya marahan na lang na tumango si Marcus. Pagkaluto ng sabaw at almusal ay sabay-sabay naming pinagsaluhan iyon, habang nagkukwentuhan ng mga bagay daw na gagawin at babalikan namin sa Mindoro.
Pagkatapos mag-almusal, mag-ayos na tayo ng mga dadalhing gamit, para may maghapon tayo para makabawi ng pahinga, wika pa ni Cass na siyang sinang-ayunan naman ng lahat. Sobra akong excited, pero hindi rin maalis sa akin ang kaba lalo na kapag iniisip ko na muli kong makakaharap doon ang mga magulang ni na Marcus. Well, alam ko naman na mabubuti silang mga tao. Pero nahihiya lang talaga ako lalo na't nung huli kaming nagkaharap, ay may relasyon nga kami ng anak nila. Ganun pa man ay nagpasya ako na saka naiisipin yun kapag nandoon na kami. Pagkatapos kumain ng agahan ay bumalik na ako sa kwarto ko para nga mag-ayos ng mga gamit na dadalhin, naging mabilis lang naman yon. Nang matapos ay nagpasya ako na muling humiga sa kama para matulog ulit. Sa pagpikit ko nga sa mga mata ko ay muling bumalik sa likod ng alaala ko yung boses na narinig ko kaninang madaling araw. Iyong nagsabi sa akin ang miss na daw niya ako, maging ang mainit na katawan na yumakap sa akin. Totoo ba na nangyari yon, o panaginip lang dahil nga sobrang lasing ako? Hindi ko talaga alam ang sagot. Kaiisip ng bagay na yon, sa tingin ko ay mas sumasakit ang ulo ko. Kaya sa huli ay nagpasya kong tumayo at muling lumabas, para maghanap ng ibang magagawa kung saan pwede kong ibaling ang atensyon ko. Ang kaso, mukhang maling desisyon yon. Pagkabukas ko kasi sa pinto at pagkalabas ko, ay saktong palabas din sa isa pang silid si Marcus. Saglit nga din siyang natigilan nang makita ko, pero ngumiti naman siya agad. Naayos mo na ang mga gamit mo, tanong pa niya sa akin na parang normal lang ang lahat kaya tumango na lang ako. Bigla ko na namang naalala yung lalaki kaninang madaling araw. Kaboses kasi talaga niya si Marcus. Hindi ako pwedeng magkamali, ang kaso, hindi ko nga alam kung totoo ba iyon o panaginip lang. Marcus, may itatanong sana ako, wika ko. Ano iyon? Nakangiti na sagot naman niya. Saglit ulit akong natigilan, at hindi alam kung paano itatanong sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Sa huli, ay natakot ako na baka panaginip nga lang, at baka isipin pa niya na assuming ako masyado. Kaya pilit na lang akong ngumiti bago umiling. Hindi, wala pala, nakalimutan ko na, saad ko na lang at peke pang tumawa. Sige na, matutulog pa pala ako, dagdag ko pa bago muling pumasok sa kwarto at isinara na nga ang pinto. Nang mag-isa na lang ako ulit ay mariin akong napapikit at mahina ko pang sinampal ang sarili ko. Sigurado ka, tatanungin mo siya tungkol doon? Hindi ka ba nag-iisip? Singhal ko pa sa sarili ko at napailing na lang bago ibinagsak ang sarili ko sa kama. Home sweet home, malakas ang boses at masayang sigaw ni Cass nang makalabas na kami ng Hernandez International Airport. Alas 9 na yun ng gabi nang makarating kami sa Mindoro dahil nga na-delay ang flight, pero mukhang hindi man lang sila napagod sa biyahe. Kung sa bagay ay maghapon kaming nagpapahinga lahat. Kung makasigaw ka ng ganyan, akala mo dito ka talaga lumaki at nakatira, natatawa na pang-aasar naman ni Levi sa pinsan niya. Best friend ko sina Marky at Marcus, at sinabi ng parents nila na parang anak na rin nila ang mga kaibigan nila, kaya ampun na nila ako at taga dito talaga ako. Sagot naman ni Cass tapos ay pinaikot pa ang mata, kaya nagtawanan sila. Ako naman ay tipid lang na napangiti bago iginala ang paningin ko sa labas. Sobrang daming nagbago sa Hernandez International Airport dito, mas gumanda at mas naging maayos pa. Hindi nakakapagtaka kasi ay parehong magaling mag-handle ng business sina Tito Leroy at si Levi. Mga anak dito, sabay-sabay kaming napalingon sa boses ng mama ni na Marcus at Marky na nakatingin sa amin, habang malawak ang ngiti at kamakaway pa. Nakaakbay nga rito ang papa nila, habang nakatayo sila sa hindi kalayuan. Ma, pa, bakit kayo pa ang nagpunta dito para salubungin kami? Tanong ni Marky bago nagmano sa mga magulang niya. Ganun din naman ang ginawa ni Marcus, tapos ay sumunod din kaming lahat. Ako ang pinakahuling nagmano, at nakita ko kung paano bahagyang natigilan si tita, pero ngumiti din naman agad. Mas gumwapo ka, Van Iho, nakangiti na saad pa niya. Salamat po tita Ma, nahihiya na sagot ko naman. Kung hindi ko pa nababanggit ay tita Ma talaga ang tawag ko sa kanya, at nagmula iyon sa pangalan niya na Mariel.
Pero noon, sa tuwing tinatawag ko siyang Tita Ma, ay kinikilig ako. Kasi para sa akin, Tita Mama ang ibig sabihin noon. Kaya naman alam kong walang magiging problema kung yun pa rin ang itatawag ko sa kanya, kasi ay wala namang ibang may alam ng mga naglalaro sa isip ko. Ang mabuti pa umuwi na tayo, at nang makakain na kayo ng hapunan. Alam kong nagugutom na kayo. Nakangiti na saad pa ni Tito sa amin tapos ay iginiya nila kami papunta sa high ace van na dala nila. Tita Ma, ano po ang ulam na hinanda nyo? May seafoods din po ba? The best po kasi talaga ang seafoods dito, agad na tanong ni Cass nang nasa biyahe na kami. Nako, naubusan kasi kami sa palengke kanina. Kung maaga naman kaming bibili, hindi na fresh pagkarating nyo rito. Hindi bale, bibili ako ng marami bukas, nakangiti na sagot niya sa akin. Naging mabilis lang naman ang biyahe, nang makarating ay inutusan muna nila kami na ayusin daw ang mga gamit namin sa mga hinandang guest room para sa amin. Napangiti nga ako pagkarating namin, kasi ay agad kong nakita ang malaking pagbabago sa bahay nila. Malaki na ito dati, pero mas lumaki pa ngayon. Pagkaakyat nga namin sa ikalawang palapag ay pansin ko na mas dumami na ang mga kwarto. Malinis na ang mga kwarto sa taas, kayo na ang pumili kung saan nyo gusto matulog, wika sa amin ni Tita na sinamahan pa kami. Ma, Pa, okay lang naman po kung sa kwarto ako ni Marky hindi po ba? Nakangiti na tanong ni Yael kaya mahinang natawa ang mga magulang ni Marky. Sus, kahit naman anong sabihin namin, matutulog at matutulog ka pa rin sa kwarto ng bunso namin. Akala mo ba hindi ko alam na ang dami mo ng gamit sa kwarto niya? Natatawa na saad naman ni Tito. Sige na, ayusin nyo na ang mga gamit nyo at kakain na tayo ng hapunan pagkatapos, nakangiti na dagdag pa niya. Kung kami pa siguro ni Van, baka magkatabi rin kami sa kwarto niya. Ganun pa man ay hindi ko na lang binigyan ng pansin yon. Nakita kong pumasok na sa isang kwarto sina Yael at Marky, at alam ko na iyon ang kwarto ni Marky. Pagkatapos ay dumiretso naman sina Levi at Jazz sa kasunod na pinto, pagkatapos ay nagmamadali naman si Cass na pumasok sa kasunod pa. Ako dito, nakangiti at parang bata na wika pa niya sa akin kaya natawa na lang ako at napailing, bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Pagkarating ko sa kasunod na pinto ay agad kong hinawakan ang doorknob, pero natigilan din ng biglang magdikit ang mga kamay namin ni Marcus. Gusto mong tumabi sa akin at matulog sa kwarto ko? Mahina ang boses pero nakangisi na tanong niya. Napalunok naman ako ng laway bago mabilis na hinila ang kamay ko. Pasensya na, hindi ko alam na dito pala ang kwarto mo. I mean ang dami na kasing nagbago, saad ko naman, pagkatapos ay nagmamadali na akong naglakad papunta sa pinakadulo na kwarto. Nang makapasok ako doon ay agad kong isinara muna ang pinto, pero siya ay narinig ko na mahinang natawa. Napahinga na naman ako ng malalim kasi ay kinakabahan na naman ako. Pero as usual, pilit ko lang na pinakalma ang sarili ko at inayos ko na nga ang mga gamit ko. Nang matapos ay nagpa siya kong bumaba na rin, at ngumiti na parang normal lang ang lahat. Bakit ang dami pong pagkain ma at pa? Parang may fiesta po ah, natatawa na saad ni Yael nang nasa hapag na kaming lahat at nagsimula na nga sa pagkain. Napapangiti nga ako kasi ay ma at pa na rin talaga ang tawag niya sa mga magulang ni Marky. Si Marky kaya papa na rin ang tawag sa tatay ni Yael. Hindi ko alam, pero siguro, lalo na't ang tagal na nga rin nila. Hindi ba't katatapos sa pag-aaral nitong sina Cass at Jazz? Aba syempre, hindi naman pwede na walang selebrasyon dito, nakangiti na sagot ni Tita. Ang sweet niyo po talaga Tita at Tito, thank you po, malambing na sagot naman ni Cass. 1 week daw kayo dito, tanong naman ni Tito sa amin. Opo pa, susulitin daw po muna nila ang bakasyon, bago sila humanap ng mga trabaho kaya pinagbigyan na po namin. Kaya rin po nag-request ako ng 1 week leave sa inyo, nakangiti na saad naman ni Marcus. Sus, kulang pa nga ang 1 week leave na hinihingi mo. Puro ka na lang trabaho, wika naman ni Tita bago nakangiting tumingin sa akin. Ikaw Van Iho, kumusta ka na?
Medyo matagal ka ring hindi bumalik dito. Kapag fiesta kumpleto sila, pero wala ka, saad pa niya. Medyo nabisi rin po kasi sa pagtatrabaho Tita Ma, pasensya na po, nakangiti at malumanay na sagot ko. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya iho, lalo na't hindi na kayo mga bata. Madalas talaga sa edad nyo, nagbabago na ng pakonti-konti ang mga priorities nyo sa buhay, nakangiti rin at malumanay na wika naman ni Tito. Kung hindi nga lang po siya pinag-book ni Levi agad ng flight, baka hindi pa rin po yan umuwi. Magtatampo na po talaga ako kapag nagkataon, saad naman ni Cass, kaya nagtawanan kami ulit. May balak ka pa bang bumalik sa Amerika iho? Tanong naman sa akin ni Tita kaya marahan akong tumango. Nilunok ko muna ang laman na pagkain ng bibig ko tapos ay uminom ng tubig, bago sumagot. Baka 3 weeks to 1 month lang po ako dito, kaya sinusulit ko rin po talaga ang bakasyon, sagot ko naman. Nagpatuloy naman kami sa pagkain, habang patuloy sa kwentuhan at kumustahan kasama nga sina Tito Marlon at Tita Mariel. Marami talaga ang nagbago dito, pero kung meron mang hindi nagbago, iyon ay ang pagiging mabait nila. Mainit pa rin ang pagtanggap nila sa amin kagaya ng dati. Siguro ay dahil nasa dugo na nga talaga nila ang pagiging mabuting tao. Hindi nakakapagtaka na nagkaroon man sila ng malaking problema noon, at muntik nang mawala sa kanila ang lahat, dahil nga sa mga pinagkatiwalaan nilang mga tao na nag-take advantage lang sa kanila, ay nakabawi pa rin sila. Nagpabili nga pala ako ng mga alak, may mga beer at flavored beer. Nasa ref lahat, pero magpahinga muna kayo bago uminom, wika ni Tito sa amin pagkatapos naming kumain. Nice one pa. Malawak ang ngiti na sagot naman ni Marcus, kahit pa ang dami namang mga mamahaling alak sa wine bar nila. At kung sakali man ay ang dali lang bumili ng beer sa labas. Iinom ulit kayo, feeling ko nga maririnig ko palang ang salitang alak magkaka-hangover na ako, reklamo naman ni Marky kaya muli kaming natawa. Dapat nyo ring sulitin ang alak kasi kapag may trabaho na kayo, bihira na talaga na pwede kayong maglasing. Maniwala kayo, mamimiss nyo rin ang pakiramdam na may hangover, saad naman ni Levi. Pas muna rin siguro ako. Naparami rin kasi talaga ang nainom ko kagabi, wika ko naman kaya sabay-sabay na napalingon sa akin sina Levi, Yael at Marcus. Ikaw, sumusuko at umaayaw na sa alak. Hindi makapaniwalang tanong ni Yael tapos ay napailing pa. Nagbago na talaga ang tropa natin mga pare, dagdag pa niya na parang nagtatampo, kaya malakas na nagtawanan ang lahat. Sige na, uminom na tayo. Pero yung saktong pampatulog lang. Hindi ba't ipapasyal nyo kami sa mga dagat at ilog bukas, saad ko naman. Oo nga, tapos pagkarating doon iinom na naman, good luck na lang sa atay natin, saad naman ni Cass. Kayong mga bata talaga, natatawa na saad na lang ng papa ni na Marcus bago tumayo na. Siya, may iwan na namin kayo dito. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiya. Kung meron kayong hindi mahanap sa kusina, o kahit na ano, magsabi lang kayo kina Marcus at Marky, o sa mga kasambahay, dagdag pa niya. Opo, maraming salamat po ulit tita at tito, sagot naman ni Levi. Sa pagtayo nila, ay tumayo na rin ako kaya napalingon sa akin ang tropa. Umupo ka Van, walang makakatakas sa pamilyang ito, agad na saad ni Levi kaya mahina akong napahalakhak. Magpapahangin lang ako sa labas habang nagpapahinga, magpapahinga pa rin naman kayo hindi ba? Hindi nyo ba nami-miss malanghap yung presko at sariwang hangin dito? Natatawa na saad ko naman. Basta huwag kang lalayo, baka kunin ka ng aswang dyan, pagbibiro naman ni Yael kaya napailing na lang ako. Matanda ka na masyado para sa ganyang biro Yael, parang mas matured pa mag-isip si Marky sa'yo, pagbibiro ko naman. Siyempre, baby niya ako, banat naman niya tapos ay agad pang yumakap kay Marky. Agad naman silang inula ng pang-aasar dahil doon. Natawa na lang ulit ako at iniwan na nga sila sa hapag. Pagkarating ko sa terasa ay agad akong sinalubong ng presko, sariwa at malamig na hangin, na siyang sobrang sarap sa pakiramdam. Agad nga akong lumapit sa harang ng terasa na gawa sa semento, yung pwedeng upuan tapos ay umupo ako doon.
Madilim na sa paligid, at sobrang gan talaga sa pakiramdam na marinig ang hampas ng hangin sa dahon ng mga puno at halaman. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo doon mag-isa, hanggang sa nagulat ako nang may biglang umupo rin sa tabi ko. Pagkalingon ko ay nakita ko si Marcus na nakangiti sa akin. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko nang tumagal ang titig niya sa mukha ko, ilang pulgada lang kasi ang layo ng mukha namin sa isa't isa. Kinilabutan din ako nang nagdikit ang mga braso namin, naramdaman ko kasi agad ang mainit na singaw ng katawan niya. May kailangan ka ba? Mababa ang boses na tanong ko tapos ay bahagya pang lumayo. Dapat ba may kailangan ako para lapitan ka? Pagbabalik naman niya sa akin ang tanong, tapos ay ngumiti pa. Hindi naman, sagot ko na lang tapos ay tumingin na lang ulit sa kadiliman ng gabi. Wala ka bang napapansin sa mga kaibigan natin? Tanong pa niya sa akin, pagkalipas ng ilang segundo na katahimikan kaya muli akong napalingon sa kanya. Napapansin na ano? Tanong ko. Hindi ko alam, pero mukhang tama ka kasi, aniya at mahina pang natawa. Noong gabi na nag-usap tayo at sinabi mo na parang nag-aalala sila sa atin, sa totoo lang, akala ko ikaw lang ang nakakapansin noon. Pero ngayon, mukhang tama ka nga, dagdag pa niya. Sabi ko naman sa'yo saad ko na lang. Awkward ba para sa'yo na makasama ako? Tanong ulit niya kaya mabilis akong umiling, kahit pa gusto kong sumagot ng oo. Hindi naman Marcus, baka sobra lang silang nag-o-overthink. Hindi naman natin sila masisisi lalo na kaibigan nga nila tayo, wika ko. Kung ganon, sa tingin mo ba dapat tayong bumalik sa dati? Tanong ulit niya na siyang labis kong kinagulat. I mean yung solid na tropa talaga, dagdag pa niya kaya para akong nakahinga ng maluwag. Iniisip ko kasi na baka nag-aalala sila, kasi hindi nila tayo nakikita madalas na nagkukwentuhan. Ako rin naman napapansin ko na parang may gap o wall na sa pagitan natin kahit pasabihing okay naman na tayo. At naiintindihan ko naman kung bakit. Pero kung babalik tayo sa dati, yung magkaibigan talaga, hindi na sila mag-aalala pa. Mahabang paliwanag niya kaya tumangon na lang ako, kahit pa ang totoo ay medyo nalito rin talaga ako. Sa totoo lang kasi, hindi ko alam kung okay lang ba na maging ganun kami ulit ka-close. Pagdating siguro ng tamang panahon, yung tipong alam ko sa sarili ko na okay na talaga ako. Pero sa ngayon, hindi ko pa talaga kaya. Pero kung yun din ang gusto niyang mangyari ngayon, bakit ako tatanggi, hindi ba? Hindi ko naman gustong isipin nga niya na apektado pa rin ako kahit pa yun naman ang totoo. Paano natin gagawin yun? Ikaw na rin mismo ang nagsabi na may gap na dahil sa mga nangyari, tanong ko naman. Saglit siyang tumahimik na parang nag-iisip, tapos ay ngumiti ulit maya-maya pa. Di magkwentuhan tayo, iyong mga nakakatawang kwento lang tungkol sa mga nangyari noong first year at second year college tayo. Iyong bago pa maging, alam mo na. That way siguro, makikita nila na okay talaga tayo, aniya. Sobrang hirap na naman nun para sa akin, kasi nga bago pa naman maging kami ay matagal na akong may gusto sa kanya. Pero kung ganun ulit ang gusto niyang mangyari, at para din hindi na mag-alala ang mga kaibigan namin, papayag ako. Bahala nang ako lang ang masaktan at makamis ng mga nangyari noon, sa ganung paraan ay makabawi man lang ako sa pakikipaghiwalay at pananakit ko sa kanya. Natatandaan mo nung unang beses tayong nagkakilala, kasi naistorbo ako sa pagtulog dahil nag-aaway kayo ni Levi, natatawa na tanong ko kaya mabilis siyang tumango. Oo, sinigawan mo kami noon at pinaalis natatawa rin na sagot niya. Isipin mo, ilang linggo tayong magkakatabi sa klase pero walang nag-uusap sa ating tatlo. Pero nung napatrobol itong si Levi, tinulungan mo, nang masuntok ka, nakisali rin naman ako, dagdag pa niya. Pagkatapos, itong si Levi, kahit paapo siya ng may-ari ng university, ang laki pa rin ng takot sa lolo. Dumating lang ang guard, tumalon na papasok sa kotse niya. Napatalon din tuloy tayo, dagdag ko pa, dahil doon ay malakas kaming tumawa ng sabay. Anong nangyayari? Sabay pa nga kaming napalingon sa may pinto ng itanong iyon ni Cass, saka namin napansin na nandoon ang buong tropa. Wala naman, nakakatawa kasi ang usapan namin, natatawa pa rin naman na wika ni Marcus.
Isa pa lang ang pinag-usapan namin pero tawang-tawa na siya, kaya alam ko na umaakto lang siya. Pero in fairness naman sa kanya, kasi mukhang natural na natural. Akala naman namin kung ano na, mag-inuman na tayo, nakangiti na saad naman ni Levi na may dala na palang mga beer. At iyon naman ang ginawa namin. Nagpa siya na mag-inuman na naman, at kahit pa ayaw ko sanang uminom dahil nga pakiramdam ko ay puro na lang kami alak, ay sumali pa rin ako sa kanila para wala silang masabi sa akin lalo na't matagal naman talaga nila akong hindi nakasama. Wala namang ibang nangyari ng gabing yun, masaya lang kaming nagkwentuhan. Kahit na papaano nga ay sobrang gan sa pakiramdam, kasi ay parang bumalik sa dati ang lahat. Alas 11 naman na yun nang matapos kami, nagpasya kami na hindi uminom ng sobra dahil sa dami ng plano nila sa susunod na araw. Kaya naman pagkagising namin kinaumagahan ay okay lang kaming lahat. Pagkatapos kong maligo at magbihis ay bumaba na ako, at naabutan ko sila na naghahanda na nga para sa lakad namin. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo Van, tapos kakain na tayo ng agahan para makaalis na tayo, wika sa akin ni Marky nang makita niya ako. Tutulungan ko na muna kayo sa mga kailangan niyong gawin, mabilis lang naman mag-ayos ng gamit, sagot ko naman. May extra ka bang backpack na pwedeng hiramin? Tanong ko pa. Nako, hiniram na ni Cass at Jazz. Maghahanap ako teka lang, sagot naman niya at aalis na sana pero agad na nagsalita ang kuya niya. Meron ako, iaabot ko na lang mamaya pagkatapos kumain, agad na wika naman ni Marcus kaya tumango na lang ako. Salamat, sagot ko pa. Kumain na kayo, kami na ang maghahanda nitong mga pagkain na dadalhin nyo dahil mukhang kanina pa excited yang si Cass, wika naman ni tita kaya natawa na lang ulit kami. Iyon naman ang ginawa namin. Nang matapos ay hindi na nga kami nagpahinga pa, dahil nagmamadali na si Cass na halatang excited talaga. Kaya naman bumalik na ako sa ikalawang palapag para makakuha na rin ng dadalhing gamit. Van heto nga pala yung bag, wika pa ni Marcus na sumilip sa nakabukas na pinto ng kwarto, agad naman akong lumingon sa kanya at ngumiti bago tumayo para kunin yon. Salamat ulit Marcus, sagot ko naman. Ngumiti lang din siya at marahang tumango, tapos ay naglakad na siya paalis. Binilisan ko lang ang pagkilos dahil alam kong ako na lang ang hinihintay nila, at nang nasa baba na rin ako ay bumiyahe na kami agad paalis. Grabe, ang ganda talaga rito, masaya na saad ni Cass nang makarating naman na kami sa parehong ilog na pinuntahan namin noon. Ang dami nang nagbago, dati mga open cottage ang meron, pero ngayon ay mga cabin na, namamangha na wika ko naman. Pwede nang magpalipas ng gabi dito, pero bawal lumayo sa cabin natin kapag gabi na. Madaming nagbabantay, at paaalisin tayo kapag nahuli tayo na lumayo dito kapag gabi. Pwede namang mag-bonfire. Dito tayo matutulog ngayong gabi, tapos bukas naman, didiretso tayo sa dagat saad ni Marky. Agad naman akong nakaramdam ng excitement kasi ay mukhang masaya nga ang ganon. Kung tutuusin ay ilang beses na rin kaming nag-camping ng tropa noon, at isa talaga ito sa mga bagay na na-miss kong gawin kasama sila. Isa lang ang kwarto sa cabin, at doon kaming lahat matutulog. Pero meron namang 2 king-size bed, at meron ding sofa. Kung paano namin pagkakasyahin ang mga sarili namin doon mamaya ay hindi ko alam, at hindi na ako nagtanong pa kasi nga ay mas gusto na mag-enjoy na muna. Ang inisip ko ay mamaya na lang namin yun pag-uusapan. Mag-iihaw na ako ng mga kakainin natin sa lunch habang maaga pa, para mamaya kumakain at nag-e-enjoy na lang tayo, saad ni Marcus pagkatapos naming dalhin sa kwarto ang mga gamit namin. Iyon naman ang ginawa niya, samantalang ang iba naming kasama ay dumiretso na agad sa ilog na nasa harap lang ng mismong cabin, para nga makapag-enjoy na. Ako naman ay umupo na muna sa silya na nasa harap at nakangiti silang pinanood. Nakakamiss yung ganito yung kumpleto tayo, nakangiti na saad ni Jazz na umupo sa tabi ko maya-maya pa. Oo nga, ang dami nang nagbago pero yung pagkakaibigan natin, ganun pa rin, malakas at masaya, sagot ko naman, kaya marahan siyang tumango. Akmang magsasalita pa nga sana siya, pero nagulat kami nang sinabuyan kami ng tubig nina Levi, Marky, Yael at Cass na naliligo na sa ilog.
Sabay pa nga kaming napatayo ni Jazz nang tumama sa balat namin ang malamig na tubig. Grabe naman, natatawa na saad ni Jazz. Maging ako ay natawa na lang din sa kalokohan ng mga kasama namin, bahagya pa nga akong napalingon sa gilid kung saan nag-iihaw si Marcus, nang marinig ang mahina niyang paghalakhak na nakita rin pala ang nangyari. Grabe nga. Na-miss ko kasing marinig yung ganong klase niyang pagtawa. Dito na kasi, maligo na rin kayo, natatawa na saad naman ni Levi sa amin. Mamayang konti na ako, medyo tinatamad pa kasi ako eh. Napagod ako sa paglalakad natin, sagot ko naman. Iniwan kasi sa may parking ng beach resort ang sasakyan, tapos ay naglakad pa kami sa kakahuyan para lang makapunta dito. Medyo malayo talaga, kaya napagod ako. Sulit naman kasi nga ay maganda ang lugar. Nakaka-relax ang tubig ng ilog, parang may nagmamasahe sayo, kaya halika na, saad naman ni Cass. Malakas na tumawa ang lahat nang biglang binuhat ni Marcus si Jazz, napalingon pa nga ako at napangiti nang mabilis siyang tumakbo palapit sa ilog tapos ay hinagis niya ito malapit sa pwesto ng ibang tropa. Safe naman kasi nakita kong sinigurado niya na babagsak nga si Jazz sa pwesto kung saan walang bato. Marcus naman sigaw ni Jazz na natatawa rin nang bumagsak nga siya sa may tubig. Grabe ka naman sa mahal ko pare, natatawa na saad naman ni Levi. Imbes na sumagot ay nakangising tumingin sa akin si Marcus na parabang balak niya akong isunod. Agad akong nakaramdam ng hiya, kasi kahit pa alam kong malakas siya ay magkasing tangkad lang kami. At kumpara kina Jazz at Marky ay mas mabigat ako. Kaya naman bago pa siya makalapit sa akin ay mabilis na akong tumakbo at tumalon papunta sa ilog. Hindi ko na hinintay na buhatin ako ni Marcus, baka mabalian pa ng buto kasi nga mabigat ako. Nagbibiro na saad ko naman pagkatapos kaya malakas ulit na nagtawanan ang lahat. Napalingon naman ako kay Marcus na tipid lang nang umiti sa akin at nagkibit pa ng balikat, bago naglakad na pabalik sa ginagawa. Nakipagkulitan lang ako ng ilang minuto sa tropa, tapos ay nagpasya rin ako na magpahinga na muna kasi ay nahiya ako na habang nag-e-enjoy kami, si Marcus naman ay busy sa pag-iihaw at pag-asikaso ng kung ano-ano. Nang makaahon na ako ay naglakad ako palapit sa kanya. May maitutulong ba ako? Tanong ko pa. Hindi, okay lang ako dito. Samahan mo na lang ang mga kaibigan natin, nakangiti na sagot naman niya. Hindi naman pwede na ikaw ang mag-aasikaso lahat niyan. Kung gusto mo, sumali ka na muna sa kanila, tapos ako na muna dyan, wika ko naman. Okay lang talaga Van, wala namang kaso sa akin kasi wala rin namang iba sa atin, nakangiti pa rin na sagot niya. Nagkibit na lang ako ng balikat sa narinig. Ikaw ang bahala, sige may titignan lang ako sa loob, saad ko naman at akmang aalis na sana, pero agad ding natigilan nang magsalita siya ulit. Oo nga pala, kaya kitang buhatin para lang alam mo. Hindi ka naman mabigat, aniya sa mahinang boses, sapat lang para kaming dalawa ang makarinig. Kinabahan ako doon, pero dinaan ko na lang sa pagtawa. Sus, sabi mo nagbibiro na sagot ko na lang bago nagpatuloy sa paglalakad. Pagkarating ng tanghalian, ay masaya kaming kumain ng magkakasabay. Nag-boodle fight nga kami na siyang nakakatuwa. Siguro ay 2:00 na yun ng tanghali, hindi namin napansin ang oras kasi ay sobra kaming nag-enjoy sa pagbabad sa ilog. Kung hindi nga lang nagutom si Cass ay hindi namin maaalala na hindi pa pala kami kumakain. Habang nagpapahinga naman sa harap ng cabin, at nakaupo sa mga silyang nandoon ay nagpasya akong pumasok sa loob para kunin sana ang cellphone ko. Ang kaso, ilang minuto akong naghanap pero hindi ko yun makita, kaya naglakad na lang ulit ako palabas. Napansin niyo ba yung phone ko? Tanong ko pa sa kanila. Baka kasi may email sa akin ang mga tito ko, dagdag ko pa. Hindi wala ba sa loob? Sagot naman ni Jazz kaya marahan akong umiling. Uy Van, iyon ba yung may kulay black na phone case na may design na mga bituin? Tanong ni Cass kaya mabilis akong tumango. Parang napansin ko sa upuan mo sa sasakyan kanina bago tayo bumaba, ang akala ko alam mo kaya hindi ko na sinabi, dagdag pa niya kaya napabuntong hininga na lang ako. Wala pa namang signal dito, saad naman ni Marky.
Kailangan mo ba talaga? Pwede naman nating kunin, saad pa niya. Hindi na siguro, para hindi na rin kayo maistorbo, sagot ko na lang. Nasaan yung cooler natin? Tanong naman ni Marcus na lumabas din mula sa loob. Hindi nyo ata dinala, natatawa na dagdag pa niya. Kung hindi ako nagkakamali ay nandoon yung mga natirang beer na binili ng papa nila ni Marky. Paano iyan? Wala tayong alak mamayang gabi, natatawa na saad ni Levi. Kunin natin, hindi pwede na wala tayong alak, saad naman ni Yael. Sasama na ako kung ganon, para makuha ko rin ang phone ko at makapag-check ng email. May signal naman doon sa parking lot, hindi ba? Agad na wika ko kaya tumango si Marky. Ikaw na lang ang kumuha kuya, pamilyar ka naman sa dadaanan. Sasamahan ka na lang ni Van since kailangan din niyang mag-check ng email, wika naman ni Marky. Mabilis akong napalingon sa kanya dahil doon, pero parang wala lang sa kanya yon. Parang normal lang. Samantalang ako ay kinakabahan na dahil nga kapag nagkataon ay magkasama, at kaming dalawa lang ni Marcus ang lalakad sa kakahuyan. Oo sige, halika na. Tanong naman sa akin ni Marcus, agad naman akong ngumiti bago marahang tumango. Hindi na ako lumingon pa sa mga kaibigan namin dahil nga alam ko na bibigyan lang nila ako ng tingin na may halong pag-aalala. Pagkalabas namin ni Marcus sa entrance ay nagsimula na kaming maglakad sa kakahuyan. Hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib ko kahit patahimik lang naman kami at walang nagsasalita. Napalingon pa nga ako sa wristwatch na suot ko, at napansin na malapit na palang mag-alas 4. Marcus, hindi ba tayo aabuti ng gabi dito? May halong kaba na tanong ko pagkalipas ng ilang minutong katahimikan. Huwag na lang kaya tayong tumuloy, sabihin natin bukas na lang tayo uminom, dagdag ko pa. Hindi iyan, basta bilisan lang natin, sagot naman niya at ngumiti pa. E paano kapag inabutan tayo ng gabi, tapos may bantay na nakakita sa atin? Problema pa yon, saad ko naman. O baka naman iba ang makasalubong natin dito sa kakahuyan, dagdag ko pa, kaya mahina siyang natawa. Huwag kang masyadong kinakabahan Van, kasama mo naman ako eh. Kailan ba kita pinabayaan? Saad naman niya, bigla akong napalunok ng laway sa narinig. Pero sa huli ay umakto pa rin ako na walang epekto sa akin yon. Oo nga pala, sobrang protective mo sa tropa, saad ko na dinadaan sa biro, tapos ay mahina pang tumawa kunwari. Hindi na ulit ako nagsalita pagkatapos noon. Pero hindi pa rin talaga maalis sa akin ang kaba, lalo na malapit nang lumubog ang araw. Pagkarating namin sa parking lot ay agad niyang binuksan ang dala naming van, hinanap ko naman sa loob ang phone ko, at tama si Cass, nandoon nga iyon sa may upuan ko. Hindi naman ako nagdalawang isip na kunin iyon, at nag-check ako agad ng email. Wala namang email sa akin ang mga tito ko. Pero may message sa akin ang iba sa kanila, maging ang lolo't lola ko na nagsasabing mag-enjoy daw ako sa bakasyon, at huwag iisipin ang trabaho. Bagay na nagpangiti sa akin. Mahina pa nga akong natawa habang binabasa ang mga iyon, kasi pakiramdam ko ay alam na alam nila ang tumatakbo sa isip ko. Wala naman dito yung cooler, saad ni Marcus sa akin maya-maya pa, kaya napalingon ako sa kanya. Ha, hindi ba naiwan sa bahay niyo? Tanong ko naman. Hindi, iyon ang una naming isinakay ni Yael kasi nga iyon ang hindi pwedeng mawala sa atin. Sagot naman niya kaya mahina akong natawa. Kumunat pa nga ang noo ko nang makita na nagkamot siya ng batok. Nasa gilid nga pala yon, kung saan ako nag-ihaw. Nawala lang sa isip ko, tapos hindi ko nakita kasi sa loob ako naghanap, saad pa niya, napangiwi naman ako dahil sa narinig. Kung ganon, halika na. Para hindi na tayo gabihin, wika ko naman. Okay ka na ba? I mean nakapag-check ka na ng email? Tanong naman niya, tumango naman ako bilang tugon. Halika na, dagdag pa niya tapos ay nagsimula ng maglakad habang mahina pang natatawa. Sabi ko naman kasi sayo huwag mong sarilihin ang mga trabaho, iyan tuloy nakalimot ka agad dahil napagod ka, nagbibiro na wika ko naman bago siya sinundan. Parang blessing in disguise naman na nakalimutan ko, kasi nga kailangan mo ring mag-check ng email at kunin ang phone mo.
At least nasamahan kita, aniya, napangiti naman ako sa narinig bago tumango. Kung sabagay, salamat ulit, sagot ko na lang. Imbes na sumagot ay kumendat lang siya sa akin at nagpatuloy na kami sa paglalakad papunta sa entrance ng kakahuyan. Lumipas ang mga minuto na naglalakad pa rin kami sa kakahuyan. Bumalik nga bigla ang kaba na nararamdaman ko dahil papalubog na ang sikat ng araw. Nang tumingin ako sa wristwatch ko, ay pansin kong alas 5 na pala. Sinubukan ko ring tignan ang cellphone ko, at nakita ko na wala ng signal. Marcus, ilang minuto na tayong naglalakad. Hindi ba parang nag-iba ang direksyon natin, tanong ko. Kanina kasing naglalakad kami papunta sa parking lot, sa pagkakatanda ko ay nasa 20 minutes lang ang nilakad namin. Ngayon naman, halos kalahating oras na pero hindi ko pa makita o marinig man lang yung ilog. Teka lang, nahilo ata ako sa direksyon, saad naman niya tapos ay saglit na huminto sa paglalakad habang tumitingin sa paligid. Ha, posible ba yun hindi ba lagi kayong nagpupunta dito, tanong ko naman. Medyo matagal na rin akong hindi nakakapunta dito, kahit pa dito na ako sa Mindoro madalas. Puro na kasi ako trabaho, sagot naman niya. Dito ang daan, nakangiti na saad pa niya bago itinuro ang isang direksyon at nagsimula na siyang maglakad doon. Napabuntong hininga naman ako bago nagpa siya na sumunod sa kanya. Siya ang may alam ng daan, at kahit pa kinakabahan ako ay wala akong ibang magagawa kung hindi ang magtiwala sa kanya. Ang kaso, lumipas pa ang ilang minuto pero parang nasa gitna pa rin kami ng kakahuyan. Para kaming nasa kawalan na hindi ko alam sabihin. Marcus, alas 5 pasado na, kinakabahan na wika ko, nang mapansin na unti-unti na ring dumidilim ang paligid. Nawawala ata tayo, sagot naman niya na parang wala lang sa kanya ang sitwasyon. Samantalang ako ay sobra ng kinakabahan. Obvious naman na nawawala tayo, ang tanong ay kung saan ang daan. Imposible naman na hindi mo alam, medyo naiinis na saad ko, dahilan kung kaya't napalingon siya sa akin. Hindi naman tayo mawawala kung alam ko ang daan. Ano ang magagawa ko kung nalito ako? Sorry kung bobo ako, sagot niya. Agad akong natahimik at nakaramdam ng konsensya dahil sa narinig. Ano, iniisip mo bang sinadya ko ito, dagdag pa niya kaya napasinghap ako. Hindi naman ganon ang ibig kong sabihin. Pasensya na, natatakot at kinakabahan lang naman kasi ako. Magdidilim na, tapos nasa gitna pa tayo ng kung saan, mababa ang boses at nag-aalala na saad ko. Napailing na lang siya at nagsimula na ulit maglakad. Ako naman ay napabuntong hininga na lang at nagpa siya na sumunod sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang lumubog ang araw, at dumilim na sa paligid. Mabuti na nga lang at dala ko ang phone ko, na hiniram ni Marcus para magamit daw na flashlight. Hindi naman ako matatakutin na tao, pero sa puntong iyon kasi ay nasa kakahuyan kami. Tapos sa harap lang may liwanag dahil nga nakasunod lang ako kay Marcus. Ramdam ko rin na sumasakit na ang paa ko dahil kanina pa kami naglalakad, pero ayaw ko namang magsalita at magreklamo, kasi baka ma-offend ko ulit si Marcus. Van may kubo, saad pa niya sa akin maya-maya lang, kaya para akong nabuhayan ng loob. Ang kaso, maliban sa lumang kubo na yon ay hindi ko naman marinig ang agos ng tubig sa ilog. Dahil doon ay napagtanto ko na malayo pa rin kami. Dito na muna siguro tayo, pasensya ka na talaga, hindi ko makita ng maayos ang dinadaanan natin kasi madilim na, mahinahong wika pa niya bago hinawakan yung parang mesa na nasa lumang kubo. Sinubukan pa nga niyang upuan yon, siguro para makita kung matibay pa ba. Hindi naman ako sumagot at mahina na lang ulit na napabuntong hininga. Maupo ka muna dito Van, pasensya na ulit saad pa niya. Hindi Marcus, okay lang, pasensya na rin pala sa inakto ko kanina, sagot ko naman bago umupo sa lumang mesa. Itinaas ko pa nga ang paa ko tapos ay hiniram ko sa kanya ang cellphone ko. Nang hinubad ko ang suot kong tsinelas ay nakita ko na may konting gasgas sa hinliliit ng kaliwang paa ko. Iyon pala yung nararamdaman ko kanina na medyo masakit. Marcus, baka nag-aalala na ang mga tropa natin sa atin.
Tapos hindi pa natin alam kung nasaan tayo, magiging safe lang ba tayo dito? Tanong ko pa. Hindi pa siya nakakasagot nang biglang kumalam ang sikmura ko. Saka ko naalala na hindi pa rin pala kami nagdi-dinner. Nagulat naman ako nang may marinig na tunog ng plastic. Nang inilawan ko si Marcus ay nakita ko na nakangiti niyang binibigay sa akin yung isang Snickers. Kainin mo na muna ito, pasensya ka na ulit, saad pa niya. Hindi na Marcus, hindi ka pa rin kumakain. Sa'yo na lang yan, sagot ko. Hindi naman ako nagugutom, aniya, at nagulat pa ako nang hinawakan niya ang kaliwang kamay ko at pilit na pinahawak sa akin yung Snickers. Salamat, mababa ang boses na sagot ko na lang. Hindi ko muna yon binuksan. Inilapag ko pa ang cellphone ko sa mesa para hindi sa iisang direksyon lang ang liwanag. Maya-maya pa ay mahina siyang natawa kaya napalingon ako sa kanya. Ano ang nakakatawa, tanong ko pa. Hindi ba para tayong nasa movie, tanong niya sa akin kaya natawa na rin ako. Iyong katulad sa mga survival movies, na nawawala sa gubat. Pagkatapos may mga mababangis na hayop, o kung hindi naman aswang, o maligno, sagot ko naman kaya muli kaming natawa. Gusto ko sanang sabihin na pwede ring romantic movie, iyong tipong mag-ex na naligaw sa kung saan na magkasama, tapos ay mapag-uusapan nila ang mga nangyari kung bakit sila naghiwalay. At ang ending? Either makakahanap sila ng closure at magiging magkaibigan na lang talaga, o magkakabalikan sila. Pero hindi ko na sinabi pa kasi ay natatakot ako. Maya-maya pa ay sabay kaming natigil sa pagtawa at napatitig sa mata ng isa't isa. Nakita ko sa mga mata niya ang maraming emosyon, iyon bang parang ang dami niyang gustong sabihin pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Van, may tanong ako, seryosong saad pa niya maya-maya pa, kaya muling nabuhay ang kaba na nararamdaman ko. Noong umalis ka, kahit na minsan ba o kahit na saglit lang, nakaramdam ka ba ng pagsisisi na iniwan mo ako, tanong niya, dahil sa narinig ay agad akong napasinghap. Gusto kong sabihin na oo, kasi nga ay natapos din ang sa amin. Pero hindi ko naman magagawa yon. Hindi ko rin naman masabi na hindi kasi alam ko na kasinungalingan yon. Ano ba ang tamang sagot sa tanong niya? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung paano kami umabot sa ganitong sitwasyon, pakiramdam ko tuloy ay pinaglalaroan kami ng tadhana. Ang mas nakakainis pa ay ang ideya na alam kong mahaba pa ang gabi, na marami pang pwedeng mangyari, at marami pang usapan ang pwedeng mabuksan.